beloved Boss Mike Cervera. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit Kung bakit sa dami ho ng pinaparatang ni Trillanes, hindi nila naipakulong yung mama. Nakuha nyo? Bakit? Kasi totoo, alam nila na katotohanan lahat yung daladala ni Trillanes. Alam nila na may ebidensya si Trillanes sa pamilyang Duterte. Kaya ho mga kababayan, hindi nila nakante, hindi nila napakulong. Ang ginawa nila, ginamit itong mga kalbong, mga pangit na mga vlogger nila. Kasama na dyan si Nino, alam nyo yan. Si Nino nagpatotoo na. Nino Barsaga, di ba? Nagpatotoo na. Anong ginawa nila? Inuutusan sila na manira ng mga kalaban ng mga Duterte. Yung mga tao na katulad ni Trillanes, ni Dilema at marami pang iba, yan po yung mga sinisiraan nila. Utos ni Rodrigo Duterte sa mga bayarang mga vlogger nila ayon kay Nino Barsaga. Di ba mga kababayan ko? Alam nyo naman yan Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit nga ba hindi nila napakulong si Trillanes? Bakit nga ba hindi nila kinasuhan? Bakit nga ba? Kasi mga kababayan, paano nila kakasuhan? Pag kinasuhan, tatanungin ng husgado, asan ang iyong ebidensya sa iyong ipinagbibintang? Mga kababayan. Papakita ni Trillanes, mga kababayan, yung mga pera. Diba? Diba, mga kababayan? Mabubuking, kaya hindi nila dinimanda. Sino? Si Trillanes. Kasi takot talaga sila. Tanging si Trillanes lang ang kinatukutan nila kahit naging presidente pa, si Digong. Ngayon, balikan natin to si Sara, putang inan to. Ano ang negosyo? Wala hong naipakitang negosyo. Wala. Diba? Eto baka sakali kasi. Baka sakali. Paano rin nyo to? Ay merong maipakita sana natin kung ano ang importansya o reason ng pagdami ng mga interest sa mga negosyo ng mag-asawang Duterte Carpio. Yan, mga kababayan ko. Ito ho yan. Malaking bagay ho na makakapagpakita ang mag-asawang Duterte Carpio, ang Vice President at yung asawa niyang abogado na si Mans Carpio ng mga pinagkakakitaan nila. Ibig sabihin, ano yung source of income? Kung bakit meron kayong cash flow na ganyan, meron kayong ganyang kalaking pera, dapat yun tumugma. Kasi mga kababayan, kaduda-duda talaga. Sabi nga ng AMLAC, red flag yan. Inunahan na ho ng red flag ng AMLAC na red flag nga daw yung mga pera na pumapasok sa bank account ng mag-asawa. Bangko ni Sara at kanyang asawa. So ibig sabihin, mga kababayan, doon pa lang, meron na talagang kaduda-duda na maaari na yung sinasabi ni Senator Antonio Trillanes na nanggagaling ang pera kay Sammy Uy at sinabi rin ni Ramil Madriaga na si Sara ay tumatanggap ng mga pera galing sa mga drug lord. Yun na nga, nabanggit nga daw, ang pangalang Sammy Uy. Ngayon. Nawala na si purong Pilipino, hindi na magpapakita yon. Sa sobrang kahihiyan, kita nyo. Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko sa inyo. Hindi pa ba kayo magdududa? Hindi pa ba kayo mag-iisip? Oo nga naman. Saan nga ba galing ang pera netong si Sara? Una, wala namang negosyo. Tulad ng hinahanap ni Congresswoman Barbers. Walang negosyo Walang may papakita. Alangan naman nakitain ng bilyon-bilyon sa lugawan. Sa parisan. Wala hong ganun. Di ba? Walang ganun. Hindi kikitain sa lugawan, sa parisan at barberya. Di ba mga kababayan? Siguro, kung buong mundo, meron kang
Meron kang 100,000 branches ng barberya. Maaari yung kumita ka ng bilyon, mga kababayan, ako na nagsasabi. Kung ikaw ay may salon o barberya, pagupitan, pagandahan, na negosyo sa buong mundo, sigurado, baka kitain ho ninyo yung bilyon-bilyon. Kaya lang ho, mga kababayan ko, walang negosyo kung hindi politika lang. Mga kababayan, walang investment para makakuha, kumita ng bilyon-bilyon na naipapasok sa kanyang bangko, mga kababayan. Mga DDS, magising na kayo. Tulad ng sinabi ko, matagal na naming pinaglalaban ito na kayo ay binodol, binola, at hinipnotize ng mga Duterte sa pamamagitan ng mga salitang binalot ng asukal at panutya. Napakatamis ng mga pananalita. Balot na balot ng asukal at panutya. Kayo naman akala nyo totoo na dahil nung tinikman nyo, matamis talaga. Pero ang katotohanan sa loob ng binalot ng asukal at panutya, puro kasinungalingan ng mga putang ina. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Ang sinasabi ng mga tao na katulad ni Trillanes, masakit man, mapait man, malaampalaya, yung binibigay sa inyo at pinatitikim sa inyo, pero yan yung katotohanan. Di ba? Manang-mana sa akin. Mana sa akin, mga kababayan eh. Di ba, Arnold Lopez? Salamat daw sa sa 10,000 ng nanonood. Shoutout po sa inyong lahat. Tayo ho, mga kababayan, ay kapwa Pilipino. Huwag tayong mag-away-away nang dahil sa mga politikong manloloko. Alam nyo, mga kababayan, hindi ho masama na umamin na tayo ay nabola, nabudol. Nabudol, nino, ng mga Duterte. Kung nabudol kayo ng mga Duterte, eto lang, isa lang, mga kababayan ko. Huwag na kayong magpabudol kay Martin Romualdez. Pwede ba? Iisa lang ang likaw ng mga bitukan ng mga putang inang yan. Ngayon, mga kababayan ko. So, ekis na ho, mga kababayan, ang negosyo kasi wala. Ngayon, ang tanong, Sara Duterte, kaya ba ayaw mong dumalo sa pagdinig dyan sa House Committee on Justice dahil hindi mo masasagot kung paano ka nagkaroon ng putang inang napakalaking pera? Sabi pa ng mga bobong DDS, ganire, sabi ng mga bobong DDS. Sabi, okay lang. Okay lang yung pera ni Sara at ng mga Duterte. Hindi naman galing sa kaban ng bayan. Okay lang na galing sa kinita sa droga yung pera nila. Kasi hindi naman galing sa kaban ng bayan. Mga tanga talaga kayo. Kita nyo, mga kababayan ko, ang katwiran ng mga DDS ngayon. Ang katwiran ng mga DDS ngayon okay lang. Galing naman yun siya, hindi naman galing sa kaban ng bayan. Diba? Galing daw naman sa droga. Putik na yan, mga kababayan, kakaiba. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi na ho nila alam kung paano pangangatwiranan. Meron pang bobong abogado, nagsabi, yung ninakaw daw ni Sara na na 448 million sa kanyang confidential fund, malit daw yon kumpara dun sa budget na nawawala na involved si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. You know, Brown, Nakuha nyo? Sabi nung abogadong hindi manalo-nalo at bitter dahil gusto daw niya, mga kababayan,
maging COMELEC commissioner, yung pong posisyon ni George Garcia na hindi napunta sa kanya, ngayon naging basher ng Pangulo, at ni First Lady, yung gustong sumampal kay First Lady na abogadong bakla yata yung putang inang yon. Sabi ba naman yung 448 million, kulang-kulang kalahating bilyon, maliit lang daw yon sa nawawalang trilyon na budget daw sa flood control. Kundi ba, kita niyo yung logic? Nakuha niyo yung logic na yon, mga kababayan ko? Mga kababayan, ganito lang yan. Alam nyo, kapag nagnakaw ka. Hindi porke mas malaki ang ninakaw ni Pedro kay Sara, absuelto na si Sara. Ulitin ko para mas maliwanag. Mga kababayan, isipin nyo maigi ito. Hindi porke mas malaki ang ninakaw ni Martin Romualdez kay Sara Duterte, absuelto na ho si Sara Duterte sa ninakaw niya na kalahating bilyon. Tama? Yun ang naratibo nila ngayon na isinisiksik sa mga tanga, bobo, mangmang na mga membro ng kulto ni Sara Duterte. Sabi mas malaki yung trilyon na nawawala na ninakaw di umano ni Martin, ni Saldico, at ni Chis Escudero. Kaysa dito sa kulang-kulang kalahating bilyon. So, ibig nyo sabihin, kailangan absueltohin si Sara kasi kulang-kulang kalahating bilyon lang yung ninakaw? Dapat si Martin lang ang panagutin at saka si Chis Escudero at saka yung mga contractor? Teka muna. Kabubuhan yan. Ang akin naman at ang atin naman, sigurado kayo sasang-ayon sa akin, ang atin naman, mga kababayan, lahat ng mga nagkasala, lahat ng mga nagnakaw, kahit sino ka pa man, kahit vice-presidente ka, kahit pinsan ka ng Pangulo, kahit na malapit ka kay First Lady, kahit na sino ka pang kontraktor ka pa, basta ikaw ay nagnakaw, dapat managot ka. At yun po ngayon ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali, mga kababayan. Tama, mali. Yun yung ginagawa ni Manong Bongbong natin ngayon. Kaya magkano ninakaw mo? Kaya sino ka pa? Wala siyang pakialam. Basta nagnakaw ka, nagkasala ka, wala siyang pakialam. Mananagot ka. Yun ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos. Kahit pagtulong-tulungan nyo pang lahat kayo, mafia. Mafia ng pagnanakaw ng sindikato sa kaban ng bayan. Hindi kayo sasantuhin ni Pangulong Bongbong Marcos kahit mag-isa lang siya. Mag-isa lang si Pangulong lumalaban, mga kababayan Buti na lang nandiyan si Boying Remulla. 'Di ba, mga kababayan ko? Buti na lang talaga. Kaya ngayon nauunawaan ko na kung bakit si Boying Remulla pilit nila na pinipigilan. Pilit nilang hinahadlangan. Pilit kinakalang yung baba ni Amy Marcos para hindi maupong ombudsman. Nakuha nyo? Balikan natin ang mga nakaraan. Ang dami hong pumipigil Ang daming kumi-question Ayaw na ayaw nila si Boying Remulla na maupo bilang ombudsman. Sino-sino ho yung mga humaharang? Napakarami. Nangunguna sino? Yung pong si Panutya at si Amy Marcos. Nakulang na lang, ikalang yung baba. Para hindi matuloy na maupo bilang, bilang ombudsman. Di ba dinimanda pa nga? Question pa ni Baba. Question pa nung mga senator. Yung pag-upo ni Boying Remulla. Natatandaan nyo siguro yan. Meron pang usapin sa Korte Suprema Di ba? Meron silang pinasa-pasa. Ayun, naabsuelto. Kaya hindi na nakahadlang sila. Tuluyan nang naupo si Boying Remulla.
Ngayon, maiintindihan nyo na mga kababayan kung bakit todo hadlang ang mga putang inang yan. Nakuha nyo mga kababayan ko? Oh. Kaya wag na kayong magtaka. Martin Romualdez, Saldico, Sara Duterte, mga kontraktor, mga chinator, mga magnanakaw, tulad ni Chis Escudero, ni Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Joel Villanueva, mga kababayan, baka mag-join force yan para labanan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, kailangan nating magpalakas, kailangan ka naming magpalakas. Bago matapos ang termino mo, sana mabitay ng mga putang inang yan. Diba? Oo, Abilino Albiar, live tayo, Joshua Estrada, ha? Diba mga kababayan, kahit baba, tabas, bawa, wala! Oo, dyan ubando, wala, oh, diba? Ano, mere na saan? Kailangan ipag-praise na yan ng mga amlak, oh, diba? May nakita ako sa FB, isa din, oo, ha? No, nakatanggap ng maleta. Walastik na yan mga kababayan no? Matindi. Alam nyo mga kababayan, sasama po ako sa mga tao na alam ko na totoo. Ngayon mga kababayan, hindi naman ho kaila sa inyo. Matagal ko na hong sinasamahan si Senator Trillanes, kasama ng ating mga kaibigan, di ba? Sa pangunguna nila, Biyahe ni Koy, Mima Alicia, nila Nyulo, nila Takero, nila sino pa? Nila Jake Magnus, Chris Ulo. Mga kababayan ko, ay sasama kami. Bakit? Sumasama po ako sa totoong tao. Kaya yung pagsuporta at pagmamahal ko kay Pangulo, dahil siya yung nakikita ko na nagmamalasakit sa mga Pilipino, nakikita ko na siyang nagmamalasakit. Saan? Saan nagmamalasakit? Sa bansang ito, mga kababayan, ialay natin ang mga buhay. Banggitin nyo na lahat. Oo. Diba? Banggitin nyo na lahat. Oo. Diba mga kababayan, kung sino yung mga kasama natin. Oo, kasi pag inisa-isa natin, baka abutin tayo ng ending. Yan, mga kababayan ko. Trillanes, hindi tayo nagkamali ng pagsama dyan at pagsuporta. Pangulong Bongbong lalo, mga kababayan. Diba? Hindi tayo nagkakamali ng pagsuporta. Diba? Yan mga kababayan. Diba? Wala. So, X na yan mga kababayan kay Sara Duterte. Alam nyo, ang pagnanakaw, galing naman niya sa bunganga ni Sara eh. Natandaan nyo ba ito? Natandaan nyo ba to mga kababayan ko? Kaon ng 150. Kita nyo mga kababayan ha? Pakinggan nyo ho yung litanya ho ng idol nyo na si Sara Duterte. Si Sara Duterte sa bunganga niya mismo galing na ang pagnanakaw daw ay hindi milyon-milyon. Bilyon-bilyon ang ninanakaw nila! Ito na. Kaya pala. Bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Kita nyo mga kababayan ko? Sabi nga ni Sara Duterte, bakit ako magnanakaw ng milyon, ng daang milyon? Ang nakawan daw sa gobyerno, bilyon-bilyon. Putang ina mga kababayan, paano ba tayo talaga ito yung mga, alam nyo ba yung perang bilyon-bilyon? Ilang tulay, ilang kalsada, ilang paaralan, ilang eskwelahan, mga silid-aralan, ilang kwarto ng ospital ang magagawa ho niyan. Kasi minsan hindi ho alam ng marami nating kababayan na ang bilyon-bilyon tulad niyan, 6.77 billion, na hindi ho maipaliwanag ni Sara Duterte. Yan pa lang po yan, iba pa ho yung mga nakatago sa mga baol, sa mga banker at mga bangko sa ibang bansa. Mga kababayan ko, 6.77 billion. Sipin yung maigi. At hindi rin ho naiintindihan ng marami nating kababayan na yung ninakaw na yan, ang dami hong matutunguhan. Napakaraming siserbisyuhan. Nangangamatay ang mga kababayan natin na mga rider
na tinutulungan ng gobyerno sa kakapila. Sa halagang 5,000 mga kababayan. 5,000, ang sakit nito eh. Ako nasasaktan dito eh. 5,000 pumipila yung ating mga kababayang mga rider. Pero ang mga Duterte, putang ina kung magnakaw, bilyon-bilyon. Busog na busog ang mga pagmumuka at mga sikmura ng mga putang inan to. Pero yung mga kababayan natin, sa halagang 5,000, namamatay pa kakapila. Diba? O isipin yung maigi. Ninanakawan tayo ng mga Duterte. Nakaw sila rito, nakaw doon. Si Pulong may 51 billion. Si Sara Duterte, mayor pa lang, billion na yung kanyang confidential fund. Hanggang maging vice-presidente, billion na ho. Mga kababayan ko, mahiya naman kayo. Ang mga Duterteng sinusuportahan nyo, silang nagpapasakit, silang pasakit, silang perwisyo, silang salot. Sa ano? Sa ating mga Pilipino. Tayo na nahihirapan. Tayo na hindi natin alam kung saan kukunin yung ating hapunan mamaya. Kung saan natin kukunin yung isusubo natin sa mga anak natin. Ewan ko, baka hindi nyo nasubukan. Masakit para sa ama, masakit para sa magulang, yung makita natin yung ating anak na umiiyak dahil gutom na gutom. Pero itong mga putang inang mga Duterte, nilamon nila lahat yung para sana sa inyong mga Pilipino. Ganun ho mga kababayan yung ginagawa eh. Tignan nyo ho mga kababayan. Ang matindi, pinipraise pa, sinasamba ng mga bobo. Ang mga Duterte. Bakit ho? Kasi etong mapanlin lang na mga putang inang mga vlogger nila na alam naman nila na magnanakaw talaga. Itong mga Duterte natatapalan ng sandamakmak na pera yung mga bunganga nila. Mga kababayan ko, mga kaibigan nating mga vlogger, alam ko naman na alam nyo. Nakikiusap ako sa inyo. Alam ko na alam nyo. Ang totoo. Ito, alam na natin yung mga Duterte, yung mga vlogger nila, tapal. Ako na may makikiusap. Ako na may makikiusap. Huwag nating hayaan na umabot na ipagtanggol nyo si Martin against kay Pangulong Bongbong. Huwag nyong hayaan. Alam naman natin yan Alam natin yung kalakaran. Hindi nyo maitatanggi yan. Tama, mali. Sana huwag tayong gumaya sa kampo ng mga Duterte na napipigilan tayong magsalita ng katotohanan dahil sa limpak-limpak na pera na itinatapal ni Martin Romualdez sa mga bunganga natin. Ayan, isasama ko na yung sarili ko para sabihin nyo, nililinis ko lang yung sarili ko. Hindi. Huwag nating hayaan na tapalan ni Martin Romualdez ng sandamakmak na salapi ang mga bunganga natin para hindi sabihin ang totoo, para ipagtanggol siya kahit alam nyo naman, alam nyo sa sarili nyo na siya ay totoong magnanakaw. Diba? Alam nyo naman yan Alam nyo. Nauunawaan ko kayo, meron kayong pangangailangan. Naunawaan ko yan. May pangangailangan tayo na kailangan di ba? Sayang yung daang-daang libo. Di ba? Sayang yung 300,000, sayang yung 200,000,
sayang yung 100,000, sayang yung mga nakukuhang pera. Kasi kung gagamitin lang natin yung common sense natin, bakit ba naglalabas ang Martin Romualdez ng sandamakmak na pera? Isipin yung maigi. Hindi nyo ba naisip minsan na baka nakaw yan? Kasi mga kababayan, sa dami ho ng pera na pinakakawalan para ipagtanggol, iangat ang pangalan, mga kababayan, kung pinagpaguran yan, panghihinayangan. Tama? Kung galing sa pinagpaguran ni Martin yung mga perang pinapakawalan para iangat ang kanyang pangalan, mga kababayan ko, naniniwala ko, hindi yan pakakawalan kung galing sa pinagpaguran. Ngayon parang walang habas na lang. Ang larga ng pera, mga kababayan, parang ilog na umaagos. Kita nyo, mga kababayan ko, di ba? Sabi ko sa inyo kayong mga Martinico, layas na lang kayo kasi hindi nyo magugustuhan yung lalabas sa bunganga ko. Ulitin ko, hindi ko kayo pakakainin ng isang katwiran na binalot sa panutya na asukal. Ang ibibigay ko sa inyo ay ampalaya. Ampalaya, oo. Mapait na pait, mapait na mapait na mapait, pero katotohanan. Diba? Tuloy. Ginamit yun sa trabaho. Meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption in government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Di ba? Galing na ho kay Sara Duterte yan, ha? Ang ninanakaw nila ay billion-billion, hindi ho milyon-milyon. Di ba? Yan, mga kababayan. Si Sara Duterte na nagsabi, hindi ho milyon ang ninanakaw nila. Ang ninanakaw ho nila ay bilyon-bilyon ng mga putang inang to. Di ba? Isa pa. Meron pa ho, tingnan nyo. Wala tayo tigilan. Dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Tingnan nyo mga kababayan yung itsura. Akala nyo talaga mga Akala nyo talaga si Sara Duterte kawawang kawawat inosenteng-inosente, no? Mga kababayan na yun, no? Akala nyo inosenteng-inosente tong putang inan to mga kababayan, tingnan nyo itsura. Diba? Mapagbalat kayo, mga kababayan. Mapagbalat kayo. Hindi tayo nabibili ng pera. Ay! Putang ina mo! Sabi ni Sara, hindi tayo nabibili ng pera. Ano yung nangyari? Ano yung mga binigay sa'yo ni Sammy Uy? Kung hindi ka pala nabibili ng pera, kaya mong lamunin yung mga kabataan na nalululong sa droga, putang ina yung mga Duterte kayo. Pare-parehas itong mag-aama na to, mga kababayan. Dahil sa pera, kaya nila na na isaalang-alang yung pong kapakanan ng mga kabataan na nalululong sa droga. Ang katotohanan, kunyari galit sila, pero sila pala ang tunay na nagpapalaganap ng droga. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Eto! Nabibili ng pera. Sunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. No. Tangina mo. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap? Putang ina! Ang tao pa mo ha! Narinig nyo yon? Mga kababayan, narinig nyo yon? Mahirap daw siya, Yan na nga, baka yan nakukuha ho yung mga
damdamin ng mga mahihina sa mga pananalitang ganiri. Ano po? Sa mga ganitong mga pananalita, nakukuha po yung pong mga mahihina. Magpapanggap na sila'y mga mahirap, makamahirap. Pero ang katotohanan, putang ina, bilyon-bilyon ng pera. Yan pa lang, iisa pa lang yung nadidiskubre Paano pa kaya yung mga tinago nila sa ibang bansa? Paano pa yung mga tinago na mga pera sa mga nandoon sa mga lugar tulad ng Singapore, tulad ng Switzerland, tulad ng kung saan bansa na pwede nilang itago yan. Mga kababayan ko, isipin nyo maigi yan. Yung pong mga pinakita ho kahapon, yung po ay mga, para sa akin, barya lang yan. Tandaan nyo, yung sinasabi nyo nga ho, na na 51 billion, kung kukumpara nyo sa 6.77 billion, kumpara sa 51 mahigit, 52 billion ni Pulong, mga kababayan barya lang yun. Sabi nga ni Sara, ang nakawan sa gobyerno ay hindi ho milyon, kung hindi bilyon-bilyon. Siya tagal na ho nila sa politika, lalo't naging presidente yung ama niya. Mga kababayan, ako'y naniniwala, matagal ko nang sinasabi na ang pera ng mga Duterte ay trilyon-trilyon. Kaya nga ho mga kababayan hindi maubos-ubos ang pera Bayad sa abogado, kay Kapman, 150 million naman, panis yan. Bayad ho sa mga rallyista, bayad sa mga organizer, bayad sa mga sigaw ng sigaw para ipagtanggol sila, syandamakmak yan. Nakuha nyo mga kababayan? Nakuha nyo? Diba? Kita nyo mga kababayan ko? Iba! Our beloved Boss Mike,